Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo na ba ay handa na sa ating pagpupuri sa Panginoon? Sa loob ng isang linggo tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat. Kaya itong araw na ito ay araw ng ating pagpasalamat at pagtawag sa kabutihan ng pagpasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Kaya tayong lahat ba ay nakahanda na? Huwag na nating hintayin ang Panginoon na maghintay sa atin, kundi tayo ang manguna dahil ito ay mahalagang araw para sa atin. Kaya basahin ko ang awit 91:1-5. Siyang naghahangad ng pagkukup sa kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsabi sa kanya, Panginoon mo at katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos tangi kong pinagtitiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib, umang nabitag at kahit na anong mabigat na salot hindi ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya imatitiyak mo ikaw ay ligtas. Ingatan niya tayo pagsanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi di ka matatakot, anumang bagay maging sa gawa, gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Sinasabi niya sa ating binasa na hindi tayo matakot at ang Diyos ang lumulukog sa atin. Basta huwag tayong matakot at magtiwala tayo sa Kanya. Gamitin natin ang ating mga naririnig at napag-aralan ng Kanyang mga salita. Kaya tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon at nandito naman kami magpupuri sa iyo, sa iyong kabutihan. Ama, tinandalangin namin ang aming mga kapatiran na hindi pa nagpunta rito dahil Panginoon, kung mayroon man kadahilanan na sila may sakit o sila may karamdaman, sila Panginoon ay iyong palakasin at bigyan mo sila. Huwag mong hayaan na mawalan kanilang pag-asa, kundi Panginoon palakasin mo ang kanilang loob na sila ay tumanaw sa iyo ng iyong kabutihan. Dinadalangin din namin Panginoon ang mga aming kapatid na kung sila man ay walan ng trabaho o kaya nagkasakit, sila Panginoon ay iyong pagalingin at sila ay balik mo na sa kanilang hanap buhay ulan. Kaya Panginoon, narito kami lahat na nagpapasalamat, nagpapalakasan ng bawat isa na ikaw ang mauna sa amin. Purihin ka o Diyos sa iyong kabutihan. Amen. Tayo na ay magkantahan sa pangunguna ng music team na sa paglilid ni Nikki Soliman. Good morning po sa ating lahat. Isang linggo na naman po ang natapos at narito po tayo muli para magsama-samang magpuri sa ating Panginoon bagamat ang ating Sunday service ay online pa rin po, but we are still blessed na able po tayong magpuri sa Kanya at makinig ng Kanyang mga salita. Marami man pong mga pangyayari sa mga nakaraang araw, but pasalamatan natin ang Diyos sa oras na ito. Sabi nga po sa mga awit, chapter 86, verses 12-13, O Panginoong Diyos, buong puso'y laan, pupurihin kita magpakailanman at ihahayag ko iyong kadakilaan. O pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig ako'y iniligtas. Di hinayaang masadlak sa daigdig ng mga patay. Sa oras pong ito, ay pakita natin sa Panginoon kung gaano natin siya kamahal sa pamamagitan ng pag-aawitan. Ibigay natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri natin at pasasalamat. Tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon.
sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Sa kabila ng kasalanan ko, tinanggap mo ako. Kamatayan ko'y inako mo. Ngayon ako'y sa'yo, 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 sa'yo. Niyakap mo mahigpit, palapit sa'yo. Wala nang hihigit sa pag-ibig mo. Pinawi mo lahat ng luhat kalungkutan sa aking puso. Sino nga ba ako sa'yo? Bakit inilig mo?
pag-ibig mo, pinawi mo lahat ng luhat kalungkutan sa aking puso. Niyakap mo mahigpit, palapit sa'yo, wala nang hihigit. Sa pag-ibig mo, pinawi mo lahat ng luha, kalungkutan sa aking puso. Dahil sa biyaya mo, naligtas ako, pinatawad ang lahat ng kasalanan ko. Dahil sa biyaya mo, naligtas ako, pinatawad ang lahat ng kasalanan ko. Dahil sa biyaya mo, naligtas ako, pinatawad ang lahat ng kasalanan ko. Dahil sa biyaya mo, naligtas ako, pinatawad ang lahat ng kasalanan ko. Niyakap mo mahigpit, palapit sa'yo, wala nang hihigit. Sa pag-ibig mo, pinawi mo lahat ng luha, kalungkutan sa aking puso. Pinawi mo lahat ng luha, kalungkutan sa aking puso. Pinawi mo lahat ng luha, kalungkutan sa aking puso. Dumako na tayo sa pakinig ng mensahe ng Panginoon sa pangunguna ni Brother Paul Suleiman. Magandang umaga mga kapatid, lalo sa mga taga C. Joel Camarin, yung taga North Manila. Kami pong lahat ay nagpapasalamat dahil ay patuloy po kayong nananalangin, lalong-lalo na hindi lingid sa inyo na ang ating kapatid na si Pastor Elmer Miguel ay na-hospital kamakailan. At ngayon na kasalukuyan ay si nag-undergo pa po siya ng treatment. Kaya alam ko may plano sa ating lahat ang ating Panginoon. Hindi lang po yun na ang aking pong pamangkin ni Sister Marlene ay kasalukuyan siya po ay nag-positive sa COVID-19 at nung nakarang sometimes 2 weeks ago ang ating kapatid ay nag-positive din sa COVID-19. Subalit ang ating Panginoon alam ko ay palagi nasa tabi natin. Inaalaw niya ang mga bagay na to upang tayong lahat ay makipagnig sa Kanya. Unang-una, hindi lang po sa panahon ng COVID-19 na to, kundi dapat tayo pong manalangin katulad po ng napag-aralan natin nung nakaraang linggo sa pamamagitan ni Pastor Elmer na we have to pray at all times. At if I'm not mistaken mga kapatid, napag-aralan na po natin na ang kahalagahan ng panalangin. Kaya po ngayon sa panahon po ng pandemya na to, hindi lang po yung pandemya ang inaasahan natin. Marami po tayong mga kababayan, mga kapatid, nawalan ng tirahan dahil sa pagputok ng Bulkang Taal. At ngayon dahil tag-ulan na,
maraming nawalan ng tirahan dahil ang kanilang mga bahay ay tinangay ng mga agos, lalong-lalo na yung malapit sa mga creek, malapit sa mga ilog. Subalit, alam natin na mahal tayo ng Panginoon. Inaalaw niya ang mga bagay na ito dahil mayroong siyang ibang planong mas higit pa sa nangyayari ngayon. Hindi lingid sa inyo, nung kapanahonan po ng Old Testament times, ang ating si Job ay tinest din ng dyablo kung gaano siya katatag sa kanyang pananampalataya. Kung mabasa niyo po ang kasaysayan ni Job, ay kailanman yung pananampalataya niya ay hindi nabawasan hanggang sa kauhuli-huli niyang sandali. Gayun din po ang ating Panginoong Jesucristo nung tinukso ni Satan 40 days in the wilderness, 40 nights, dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, hindi nagtagumpay ang kapangyarihan ng kaaway, mga kapatid. Kaya mamaya po magpe-pray po tayo at patuloy po nating ipanalangin si Pastor Elmer at ang kanyang mga pamilya, si Sister Beth, at kanyang mga anak, manugang, na sana yung kagalingan ni Pastor Elmer ay gawad ng ating Panginoon. Pero i-claim na po natin yan. Alam ko si Pastor Elmer marami na pinagdaanan trial sa buhay yan. Subalit hindi po natinag ang kanyang pananampalataya. Nandiyan pa rin, kasama natin po siya hanggang ngayon. Kasama natin po siya sa kanyang ministeryo, kaagapay ng kanyang mga anak. So maraming salamat sa panalangin niyo mga kapatid, hindi lang po sa Church ng Christ Jesus Our Life, kundi sa iba't ibang ating mga kaibigan na patuloy na nananalangin sa paggaling ng ating butihing pastor na si Pastor Elmer Miguel. So ngayon po, kung mayroon po kayong mga Bible, mga kapatid, o nasa cellphone man yan, nung nakarang linggo, naitagal na po natin yung panalangin sa anumang oras. Dapat po tayong manalangin. Ngayon po, ang pag-aaralan po natin, mga kapatid, the power of God's Word. Ang ating pong mga puntos na pag-aaralan ngayon, manggagaling po sa salitang power, P-O-W-E-R, the power of God's Word, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Matutunghayin po natin ang ating pag-aaralan ngayon sa aklat ng Hebreo 4:12, sa magandang Biblia, mga Hebreo chapter 4 verse 12. Ano pong sinasabi sa verse 12, mga kapatid? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak, sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasakasuhan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Sa NIV po, sinasabi doon na sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita, mga kapatid. Tayo pong lahat ay manalangin. Dear Father God in heaven,
maraming salamat po Lord sa lahat ng aming mga kapatid na patuloy na nananalangin sa kabila ng mga dilubyo, mga trials sa buhay namin. Still, nandito pa rin po sila. Kasama namin kahit online, O Lord. Kasama po namin sa aming pananambahan. Kaya alam namin na ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos ni Jacob, ikaw ang Diyos ni Isaac, ikaw ang Diyos ni Abraham, at ikaw rin ang Diyos namin ngayon, O Lord, na patuloy namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. At alam po Lord namin, in dealing sa iyo, ang nangyayari sa mundo, nandiyan na po yung COVID-19, nandiyan niya po yung mga salot na ibang dumarating, nandiyan niya po yung mga bagay na hindi namin alam kung bakit dumarating lang sa aming buhay ang mga ito. Nawawalan po ng trabaho ang aming mga kababayan at patuloy pa rin pong gumagawa ng kasamahan ang ibang tao sa kabila ng nakikita nilang mga dilubyo na tumatama dito sa mundo. Kaya Panginoong Yesus, ikaw ang patuloy na gumabay sa amin. Ikaw ang patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, alam namin na nangyayari ang mga bagay nito, lalong-lalo na ang pagka-hospital ni Pastor Elmer. Alam ko, may plano ka sa anak mong ito, O Lord. At alam namin na si Pastor Elmer ay matagal mo siyang ginagamit sa iyong ubasan. Alam po Lord namin na si Pastor Elmer, yung kanyang katapatan sa iyo ay nandyan pa rin sa kabila ng mga dilubyo, trials na dumating sa kanya. Kaya po Lord, patuloy po namin siya dinadalangin sa kanyang kalakasan. Sana po ay paghalingin mo na siya upang makasama namin Lord sa aming ministeryo, O Lord. Kaya po Lord na ang lahat ng ministeryo mo ay patuloy nang lumalaganap sa buong mundo dahil alam namin ang mundo ay pasama ng pasama, O Lord. Kaya po Lord, alam namin na may plano ka sa bawat isa sa amin at nawa po Lord na basta-basan mo po ang iyong lingkod, mangyaring itago mo sa iyong likuran upang ikaw patuloy na makita at nawa ay tumimo sa aming mga puso't isipan ang pag-aaralan namin sa oras na ito. Maraming salamat po Lord. Ang lahat ay binabalik po namin sa may papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So mga kapatid, ang ating pong topic ngayon na pag-aaralan ay tungkol sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. The power of God's Word. Ito po ay titingnan natin letter by letter. Kaya sabi nga po, kung titingnan ang ating pong puntos na tatanga point number 1 mga kapatid. The power of God's Word is a penetrating power. Ibig po na sabihin ng penetrating, ito po ay tumatagos sa kasukasuhan namin, sa ibuturan naming mga puso, na tumatagos siya at lumalagos siya. At alam namin na itong power mo, O Lord, ay patuloy na sana ay sumaamin upang mapanagumpayan po Lord namin ang lahat ng mga trials na dumarating sa aming buhay. So, sabi nga po sa Hebrew chapter 4 verse 12, ano pong sinasabi doon mga kapatid? For the word of God is alive and active. Ano pong ibig sabihin? Ang salita ng Diyos ay nananatiling buhay. Ang salita ng Diyos
ay nananatiling malakas. Ang salita ng Diyos ay active. Hindi po ang salita ng tao pag minsan po ay sumasablay. Ika nga, pag minsan pangakuan po tayo ng isang tao, sabi nga may kasabihan na, tapos hindi naman po matutupad. Subalit, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay hinahalin tulad sa mas matalim pa sa espada na merong talim sa magkabila. Tumatagos po siya sa aming mga kaluluwa, sa aming mga espiritu, to our dividing souls and to our spirit, mga kapatid, joints and marrows. It judges the thoughts and the attitudes of the heart. God penetrates. Pag sinabi mo penetrates, tandaan po na, tumatagos po yan, lalong-lalo na to the hearts of a sinners. Pero ito po yung good news, mga kapatid. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay nagdadala at it brings forgiveness to those who repent and believe. Yan lang po na ikinukumpisal nila ang kanilang kasalanan at naniniwala sila at nananampalataya sa kanilang puso sa ating Panginoon. Dahil alam naman natin sa salita ng Diyos, sabi nga po doon na Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Ibig po sabihin, ang Diyos po nung kapanahonan ni Paul, ang binigyan na kapangyarihan, ang tinatawag na lahat ng mga kapangyarihan ay nanggagaling sa ating Panginoon. Dahil kung tayo lang po mananatili sa ating sariling kakayahan, kailan po hindi tayo magpo-prosper. Katulad po siguro sa, kung alam niyo po yung istorya po ni David and Goliath. Kung titingnan niyo po, ang layo ng diferensya. Subalit, si David po hindi humawak ng espada, wala po siyang ibang hinawakan, kundi yung isang tinatawag na sling. Kumbaga, yun lang po yung tirador na tinatawag na ginagamit siya sa kanyang tupa. Subalit, dahil sa kanyang panalangin, dahil sa kanyang paniniwala na ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay buhay. Yun lang po ang ginamit niya. Nagapi po ang napakalaking higante na si Goliath. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, penetrates the hearts of His people who are loaded down with burdens. Kaya po, mga kapatid, patuloy lang po tayong magtiwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Dahil kahit alam niya, loaded tayo ng problema, loaded tayo ng mga dilubyo sa ating buhay, na nandyan na yung iba't ibang klase ng trials na dumaan sa atin. Still, the Lord provides comfort to His trusting children. Kaya po, mga kapatid, patuloy lang po tayo magtiwala sa ating Panginoon. At alam ng ating Panginoon, hindi pa lang natin iniisip, mga kapatid, alam na niya yan. Subalit, tinitingnan lang niya kung gaano tayo ka-loyal sa Kanya, kung gaano kalalim ang pananampalataya natin sa Kanya, mga kapatid. Kaya maraming sinasabi po, mga kapatid, sa mga awit 119 verse 165. Ano po sinasabi sa magandang Biblia? Sa verse 165, ang magmamahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay, matatag
ang taong ito at hindi na mabubuwal. Kita nyo, napakaganda. So, ibig po sabihin, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, mga kapatid, 100% sa lahat ng nagmamahal sa kanyang utos, sila ay magiging mapayapa ang kanilang buhay. Magiging matatag ang kanilang buhay. Kailanman walang dilubyo na darating na kanilang buwagin. Sabi nga, dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Di ba sabi po sa awitin, dumaan tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Dahil kasama natin ang Diyos, mga kapatid. So, ang kapangyarihan ng Diyos, ang unang points natin po ay the words of God, the power of God's word is a penetrating power. At ang ating pong pangalawang puntos, the power of God's word is an overcoming power. Kanina po, penetrating power, ngayon po, under letter O, overcoming power. Ito po sinasabi sa Lucas chapter 4 verse 8. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Sabi po sa NIV, Jesus answered, it is written, nasusulat, worship the Lord your God and serve Him only. Ito po ay nangyayari ng ating Panginoong pong Heso Kristo ay duman po siya sa temptation for 40 days in the wilderness. Na pag sinabi pong wilderness, wala pong halaman, wala pong ano. Ibig sabihin, mga lupang tinatawag na tigang, mga kapatid. Mainit, lalo na, isipin po natin sa panahon ngayon, pag uminit, talagang hindi ka between 11 a.m., 12, 1, 2, napakainit. Hindi ka makakasingit sa init. Pero ang ating pong Panginoong Yesus, hindi po hadlang sa Kanya ang kagutuman, hindi hadlang sa Kanya yung init ng panahon, hindi hadlang sa Kanya for almost 40 days and 40 nights. Nandun po siya ilang. Patuloy siyang tinetempt ni Satan. But, Jesus, ang ating pong Panginoon, overcame through the power of God's word. Dahil nasa Kanya ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ganon din po tayo. As long as na nasa atin po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, wala pong mga bagay, wala pong temptation, wala pong sakit, wala pang ibang trials, walang problema na hindi natin kayang mapanagumpayan dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, we must depend on God's word. Kailangan po, sa ating pong buhay bilang mananampalataya, kailangan po, sa salita ng Diyos lang po tayo magtitiwala. Para ma-overcome natin yung tinatawag na tukso, yung tinatawag na pandiling lang ng kaaway, lalo na po sa panahon ngayon dahil sa hirap ng buhay, mayroong mga scammer, mayroong kung ano-ano dahil sa bulaklak ng kanilang dila. Ang dami pong nalalaglag dyan. Ang dami pong yung tinatawag na nabibiktima, mga kapatid. Yun po yung temptation, yun po yung pandiling ng kaaway, yung diablo. Ginagamit po yung mga tao dahil yung kahirapan. So, sabi ng diablo, ganitong gawin mo,
binibigyan sila ng power. Pero still, kailanman, kahit anong gawin ng dyablo, mas mataas pa rin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa kanya, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon, mga kapatid. Katulad po ni Pablo, tayo rin, we can overcome, mga kapatid. Sabi nga po, we can become more than conquerors sa pamamagitan ng ating Panginoon. Na noon pa man, minahal niya tayo. Kaya pag nasa atin po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, at nasa atin po yung kapangyarihan ng panalangin, at nasa atin po ang ating Panginoon, kailanman hindi tayo magbubuwal, hindi tayo matitinag. So, tingnan po natin ang sinasabi sa Romans chapter 8, verse 37. Ano po sinasabi doon? No, in all of these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Sa Tagalog po, sabi nga po doon, sa mga taga-Roma 8:37, hindi sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So, ang ating pong Panginoon ay hindi nagtatangi. Siya po ay nagmamahal. Hindi po siya naghihingi ng kapalit. Kahit po tayo basaan sa harap niya, hindi niya po inintindihin. As long as na magdepende po tayo sa Kanya, manampalataya po tayo sa Kanya, mahalin po natin niya kung paano niya tayo minahal, mga kapatid. So, ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay mapapasa atin. Purihin ang Panginoon. Kaya, ngayon po, sa panahon na po natin ngayon, huwag po tayong hihiwalay sa salita ng Diyos. Mga kapatid, malalaman natin in due time, makakamit natin ng tagumpay, we will reap the good harvest, mga kapatid. So, nasa na po tayo? Nandito sa pangatlong points. The power of God's Word, ano po yung una? Sa penetrating power. Under letter O, pangalawa, the power of God's Word is overcoming power. And number 3, the power of God's Word is a wonder-working power. Sinabing wonder-working power, mga kapatid, hindi po katulad ng power ng isang tao. Meron po siyang hangganan, pwede po siya, kumbaga sa computer, pwede po siyang malobat, wala, tapos i-charge mo ulit. Pero ang power po ng ating Panginoon is a wonder-working power, mga kapatid. Kailanman, hindi nababawasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ano po sinasabi sa Luke chapter 5, verse 5? Sabi po sa verse 5, Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Sabi po sa Tagalog, sa Lucas chapter 5, verse 5, sa magandang Biblia po yan, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi nyo, ihuhulog ko ang mga lambat. So, siguro po, idilingid sa inyo, dalawang bangka na napakalaki na puno ng isda. Dahil sila ay nagtiwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Peter obeyed Christ's word and the miracle happened. Ganin din po tayo. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Makikita niyo po, the miracle. Kung ano po nangyari kay Peter, sa atin po, mangyari din po yan. The miracle will happen. Kaya purihin ang Panginoon. Then, kung mapapansin nyo,
Hindi nila kaya, pati mga lambat nila ay nangasira. The overflow broke the fishing net. Sabi nga po dun, 2 ships were filled with fish. Tingnan niyo po, samantalang nagre-reklamo na sila, na wala sila nahuli, pero dahil nagtiwala sila sa ating Panginoon, nagtiwala sila sa salita ng Diyos, ora mismo, pinalapit ng Panginoon yung mga isda at kusang pumasok sa mga lambat, hindi na nila kayang buhatin. Imagine 2 bangka na napakalaki. Isipin mo. Kaya po, wag lang po tayo mag-rely sa sarili nating kakayanan dahil ang sarili nating kakayanan ay na-expired po yan. Nalolobat po yan, mga kapatid. Kaya, bilang isang anak ng Diyos, mga kapatid, kahit anong mangyari, magtiwala po tayo sa salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, and miracle will happen. Kaya po, yung Jesus na kausap ni Peter, Simon nung araw, siya rin po ang Jesus na Panginoon natin ngayon. Kaya kung dahil sa pagtitiwala ni Peter sa ating Panginoong Yesus, sa kapangyarihan ng salita niya, yung lahat ng hinihiling nila, yung lahat ng kailangan nila, ora mismo, instant, pinagkaloob ng Panginoon. Ganun din po tayo dapat. Parehas din po ang pinaglilingkuran ni na Peter na Jesus. Siya po rin ang Panginoon nating Jesus na pinaglilingkuran natin ngayon. Sabi nga po, the words of God, paulit-ulit po sinasabi, the words of God says, Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Yan po yung pakatandaan natin po, kapatid. Ang ating pong Diyos ay hindi isang tinatawag na ginawa sa kahoy, na walang buhay, ginawa sa kung anong klaseng na walang buhay. Ang ating pong Diyos ay kailanman hindi na siya mamamatay. Dahil buhay na buhay po ang ating Diyos na pinaglilingkuran ngayon. Kaya kung ano mang hilingin natin, basta't magtiwala po tayo at may pananampalataya po sa Kanya, sigurado, yung lahat ng pinagpe-pray natin ay ibibigay niya. Ano pong sinasabi sa, tingnan po natin ang sinasabi sa 1:15:7. Sabi sa verse 7, tingnan niyo po ito, mga kapatid, kung nananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais nyo at ibibigay iyon sa inyo. Amen, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Kaya ulitin ko lang po, kung nananatili kayo sa akin, lahat pong nananatili sa Kanya at nananatili sa inyo ang aking mga ibig po sabihin, kung ang salita ng Diyos ay nasa ating puso, lahat ng mga pangangailangan natin ibibigay sa atin na walang pasubali. Sabi ko po sa NIV, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Purihin ng Panginoon. Siguro po, nandun na po tayo sa pang-apat, sa letter E. Nung una, ulitin ko lang po, under letter P, the power of God's word is a penetrating power, an overcoming power, and number 3, wonder-working power, and number 4 is
everlasting power. Ito po yung kapangyarihan kailaman na hindi na-expire, hindi paragi po siyang active, mga kapatid. Kaya ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay naglalas po, mga kapatid. Pansinin po natin ang sinasabi sa Mateo 24, talatang 35. Sabi po sa verse 35, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ibig sabihin po sa NIV, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Kita niyo po na napaka-ganda po ng sinasabi ng Matthew chapter 4 verse 20. Kaya po ang lahat ng bagay dito sa mundo, ang lahat ng nakikita natin dito sa mundo, ang lahat ng posisyon natin, kaya ano man ang posisyon natin sa buhay, kaya successful businessman ka, o kaya dalubhasa ka, kung ano man yun, lahat po yan ay mag-expire. Ito po'y tinatawag na pang-temporary lamang po lahat yan. Dahil ang ating pong kakayanan ay na-expire yan. Pero ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, tandaan po natin mga kapatid, sabi nga dyan, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang kanyang manasa ay mananatili magpakailanman. Sabi mo, papapansin niyo siguro sa kapanahonan natin ngayon, sa kasalukuyan, in our today's society, mga kapatid, few things are lasting. Yung mga temporary positions, nagde-deteriorate yan. Lahat po, lahat ng mga bagay, kahit sabihin mo pang, kumbaga sa aircon, ay sabi nung pinagbilan mo, maganda kaysa ganito. Pero darating ang araw, masisira din yan. Ganun din po. Kaya ibig po sabihin, lahat ng mga bagay na nandito sa mundo ay mga temporary lang ang lahat po yan. Lang yung mga ari-arian na yan, mga temporary lang yan. Sa isang iglap lang, pag kinuha tayo ng Panginoon, wala na. Tapos na. Pero, ang pinakamaganda, sabi nga, basta't nandyan yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa atin, mga kapatid, nandun yung milagro. At alam natin na ang ating Panginoon ay nasa ating puso kahit anong mangyari. Basta lahat po tayo ay magtiwala sa salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, alam natin na ang panahon natin ngayon ay kung titingnan natin na hindi natin malubos maisip kung anong mangyayari sa bukas, sa inaharap natin. So, all we have to do ay magtiwala lang tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos kailanman ay hindi mamamatay. Palagi siyang buhay, palagi siyang nandyan sa tabi natin. Basahin po natin ang salita ng Diyos. I-apply po natin sa ating buhay. Para ang ating pong buhay, kanuman dilubyo dumating sa atin, kung anuman mga pagsubok na yan, alam natin, dahil nandun sa ating puso ang kapangyarihan ng Diyos, magiging matagumpay tayo, mga kapatid. Dahil, sabi nga, the power of God endures forever. Lahat ng ginagawa natin yan, sabi nga nila, pag superpower, katulad ng malalakas na bansa, sabi nila superpower sila, yung kabila, sabi niya superpower siya. Dahil puro mga tao lang po nag-imbento niyan. So, mga temporary lang po yan. Masisira din po yan. Subalit,
ang kapangyarihan ng salita ng Diyos kailanman ay mananatiling buhay sa ating puso, mga kapatid. Yan po ang sinasabi sa mga awit 119 verse 89. Sabi po ni David, ang salita mo, O Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. So, sa NIV version po, your word is eternal. Pag sinabi mo eternal, walang hanggan. It stands firm in the heaven. Kaya po, patuloy lang po tayo magtiwala sa salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya, ganyan din po, patuloy lang po tayo magtiwala sa panalangin at lahat ng pinapanalangin natin, maririnig ng Panginoon, hindi hanggang kisame lang po. Talagang, kahit diretso po sa paanan ng ating Panginoon, ang ating panalangin, once na malinis po ang ating puso, malinis po ang ating hangarin sa ating panalangin, instant, ibibigay na ating Panginoon. Kaya po rin ang Panginoon na kung titingnan ko po ang ating ang ating pong pastor, ikausap lang po namin nung hapon, tapos nung madaling araw dinala na po siya sa ospital. Pero ngayon malakas na po siya. Amen. Purihin ang Panginoon dahil sa ating pong mga panalangin. Instant miracle binigay na ng Panginoon ng ating dahil tinitingnan niya ang ating puso kung gato tayo kasincere sa ating panalangin. Mga kapatid. Lastly, mga kapatid, nandun na tayo sa number 5. The power of God's Word is a revealing power. So, nung una, the power of God's Word is a penetrating power. Pangalawa is an overcoming power. Pangatlo is a wonder-working power. Pang-apat is an everlasting power. At ang panghuli po, mga kapatid, is a revealing power. Ano po sinasabi sa Hebrews chapter 4 verse 12 sa New International Version? Sabi po, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirits, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Di ba napakaganda po? Sabi po sa magandang Biblia, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at buto, at nakakaalam ng mga inisip at binabalak ng tao. Siya lang po ang kapangyarihan ng salita niya po. He is the only one who reveals. Siya lang po ang nakakaalam. Kaya sabi nga po, iniisip pala natin, alam na ng ating Panginoon kung ano yung nasa puso natin. So, kailanman, mga kapatid, hindi tayo pwedeng magkaila sa ating Panginoon. Kaya naalala ko nga po, kung may, nung sa isang mensahe, kung tayo daw po ay magbibigay ng handog sa ating Panginoon at dinala natin sa altar, at meron po tayong hindi pagkaunawaan ng ating kapatid o kaibigan o ano, so pupuntahan po natin
kung ano man yung problema, kung ano man yung magipag, po tayo, heart to heart talk, ika nga, para tatanggapin ng Panginoon ang ating handog, mga kapatid. Ano pong connection doon? Kailangan po, kung para makamtan po natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, kailangan malinis po ang ating hangarin at malinis po ang ating puso. Di ba sabi niya sa salita niya, be holy, for I am holy. God's words reveal His will for humankind. It reveals His love and offers the promise of, ano po yun? Salvation. Sino po yun? Yung lahat lang po na nagrepent, ay yun lang pong lahat na nagtiwala kay Yesu Kristo. So, it reveals the Holy Spirit who cleanses, who empowers and direct totally committed Christians. He will guide us into all truth. Sa lahat ng katotohanan, i-guide tayo ng ating Panginoon. Kaya po sinasabi sa John chapter 16 verse 13. Ano po sinasabi doon? But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. Kung ano po yung narinig niya. And He will tell you, sasabihin po sa atin, what is yet to come. Kung ano po yung darating. So, para pa lalo po natin maunawaan, sa Tagalog version po sa Magandang Biblia, sinasabi po sa 1 chapter 16 verse 13, ano po sinasabi sa verse 13? Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang naririnig. At ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa inaharap. Purihin ang Panginoon. Imagine ipahahayag niya, hindi pa nga nangyayari. Ganyan po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, tandaan po natin na walang makahigit pa sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, sapagkat the power of God's Word is penetrating, the power of God's Word is overcoming, the power of God's Word is wonder-working, the power of God's Word is everlasting, and the power of God's Word is revealing. God bless us all, mga kapatid. Tayo pong lahat ay manalangin. Patuloy po natin panalangin ng immediate recovery ng ating pong pastor, na sana pagalingin na siya upang makasama natin sa ating pananambahan at gayon din po sa ministeryo ng ating Panginoon. Alam natin na ang kapangyarihan ng panalangin, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay dapat manatili sa ating puso at isipan. Kaya pong tayong lahat ay manalangin, sabay-sabay po tayo. Yes, Lord, purihin ka, O Diyos. Ikaw ay hari ng mga hari at alam namin ikaw Diyos na buhay na patuloy naming sinasamba sa Espiritu at katotohanan.
Kaya po Lord na alam namin na Ikaw ang Diyos na nakakalam kung ano mangyayari sa hinaharap. Kaya po Lord, kami pong mga lingkod mo, O Lord, ay kami po ay nagsusumamo. Kami po ay nagtutulong-tulong kung ano man Lord yung mga hindrances na nagiging balakid upang hindi makarating sa iyo ang aming panalangin. Mangyari pong tanggalin mo po ang lahat ng mga yun, O Lord. Ngayon po ay patuloy po namin dinadalangin ang aming pong buting pastor na si Pastor Elmer. Siya po ay nasa Chinese General Hospital ngayon. Patuloy po siyang nagpapagaling. Hipuin mo ang mga doktor at lang lahat ng mga nurses at lahat po ng mga ginagamit mo para sa kanyang agarang pagpagaling. Extend mo Lord ang iyong mapagpalang kamay, O Lord. Hipuin mo sila upang ang aming kapatid na ito ay gumaling na at makakasama na namin. Gayun din po Lord ay patuloy mong i-provide ang pangangailangan pinansyal na para po sa hospitalization ng aming kapatid. Kaya po Lord, alam namin na walang imposible sa iyo, O Lord. At alam namin na pinanghahawakan po Lord namin ang iyong salita na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. At alam namin na pag umarap po kami ng malinis sa iyo, alam namin ano man ang hihilingin namin sa iyo ay pinagkakaloob mo, O Lord. Kaya po Lord, ngayon lang po ay patuloy kami nagpapasalamat kayo sa iyo, O Lord. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Patuloy po kami nagpapasalamat kayong pag-aaruga yung pag-aaruga niyo sa amin, O Lord. Kaya din po Lord ay patuloy po namin dinadalangin ang pamangkin ni Sister Malin. Ngayon po ay nasa quarantine po siya dahil tinamaan din po siya ng COVID-19. Nawa po Lord na ipuin mo po Lord siya upang sa kanyang agarang pagdating. Ganyan din po Lord ang patuloy po ang dinadalangin na nangyayari sa aming bansa na marami po ang aming mga kababayan na nawalan tirahan, mga kapatid. Marami po sa aming mga kababayan na nawalan ng trabaho. Marami po sa aming mga kababayan na naghihirap po Lord. Subalit, inaalaw mo ang mga bagay na ito, Lord, dahil meron kang mas magandang plano sa amin, O Lord. At alam namin, kung meron kaming kinakaharap na kadiliman ngayon, Lord, alam namin na meron naghihintay sa amin na walang hanggang liwanag, O Lord, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita, O Lord. Kaya po, Lord, sa oras na ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat. Kami po ay patuloy na nagsusumamo sa iyo, Lord. Kaya po, Lord, sa aming napag-aralan namin sa oras na ito, Lord, na nawa ay matuto po kami at nawa po, Lord, ay ipuin mo ang aming mga puso upang patuloy po kaming manalangin, patuloy po kaming mag-aral ng iyong salita dahil alam namin ang iyong salita lamang ay ang tunay na makapangyarihan at wala nang iba. Maraming salamat po Lord. Ang lahat na ito ay binabalik po namin sa may papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.